Magandang araw mga kaibigan. Update lang muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Nakapadala tayo kahapon na i-deposit sa kanilang bank account ang 107,000 pesos. Yung nauna na nating naipadala is 736,000. Kaya ang total nating tulong tumataginting na 843,000 pesos na. Okay, sa ngayon, yung gustong magpadala, wag muna dahil naubos na yung limit ng ating mga GCash. Dalawang GCash yung ginagamit. Kaya i-reserve nyo na lang muna, itago lang muna yung tulong ninyo. Sa September 1, pwede na ulit tumanggap ng cash yung ating mga GCash number. So maraming salamat sa taos-puso ninyong pagtulong sa ating Brave 14 plus 3 Marines. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni MJ Chico. Sabi niya, advisor na din pala ni Tambi si Senator Lacson. Tatanong siya, kaya pala Mark safe nung time na siya pa ang Blue Ribbon Committee Chairperson. Isiner ni MJ Chico ang post ng Billionaire News Channel. Sabi dito, Senator Panfilo Lacson on Saturday said it is up to former House Speaker Martin Romualdez whether he will file perjury charges against retired Marine Orly Gutesa after the latter recanted his testimony accusing the lawmaker of receiving cash kickbacks from flood control projects. Ito. So, pwede daw sampahan ng kaso si Gutesa. Then, dinagdag pa niya, pwede rin daw sampahan ng subornation of perjury sina Senator Marcoleta at ex-congressman Mike Defensor dahil nga paniwalang-paniwala si Lacson na diniktahan puwersa, pinangakuan ni na Senator Marcoleta at ex-congressman Defensor si Gutesa para lang magsalita siya laban kay Romualdez. So, noon pa talagang halatado na si Senator Lacson na nainis, napikon yung biglang pagdating ni Gutesa na nag-surprise witness na nabulaga siya ng gusto doon. Hindi niya inakala na ganun ang pasabog ni Gutesa. Kaya after na magsalita si Gutesa nung una, kung ano-ano ang ginawa ni Lacson para imbestigahan kung credible ba daw, wala siyang katiwa-tiwala kay Gutesa noon. Hindi credible, sabi niya. Ngayon, na bumaliktad si Gutesa, binawi, ayun, bigla naging credible. Kaya, nakakatawa itong si Senator Amy, binirahan niya, sabi niya, hoy, teka lang, tinawag, wala siyang pinangalanan, basta sabi lang ni noon, sabi ni Senator Amy, noon, hindi siya credible si Gutesa. Ngayong bumaliktad, bigla siyang naging credible. Teka muna, Pinky. Masyado ka namang halata. Ay, nako. Sayang. Nasasayangan ako kay Senator Lacson dahil napakaganda yung mga nauna niyang pagsisilbi sa ating bansa. As PNP chief, saludo ako sa kanya. Yung unang mga termino niya, I think naka 3 terms siya sa Senado. Ang ganda. Lumalaban siya laban sa korupsyon. Isa siya sa mga senador na hindi tumatanggap ng pork barrel. Kaya nung nagkandidato siya noong 2022, believe ako sa kanya. Kailang dahil nandyan yung unity team,
ay doon na ako sa Unitim sumuporta. Kailan kung isip-isip ko noon kung natuloy yung disqualification case ni BBM, ang alternate candidate ko is si Senator Lacson. Ito, pagpasok ng 20th Congress, okay pa naman eh. Dahil hindi pa siya umupo bilang senador, nag-imbestiga na yung kanyang team at ang dami nilang pasabog. Kaya yung dalawang privilege speeches niya sa Senado, nataranta ang administrasyon. Kaya, ayun, napilitan ang Pangulo na mahiya naman kayo, sabi niya yung sona niya last year. Kasi sabog na eh. Siniwalat na ni Mayor Magalong at Senator Lacson. Kaya lang, wala na, sayang yung momentum ng flood control investigation na ang ganda na sana nung umupo siya na bilang Blue Ribbon Committee Chairman, nagbago. Nung lumabas si Gutesa, nagbago na siya. Yeah, di ba nag-resign siya? Mamaya bumalik. Tapos mamaya ayaw niya nang maniwala sa mga testimonya ng mga Marines. Ako, opinion ko lang ito. Paniwalang-paniwala ko sa sinasabi ni Gutesa nung una. Kasi yung sinasabi ni Gutesa nung una, sinigundahan, sinuportahan, pinatutuhanan ni Saldico mismo. Plus, nung lumabas ang Brave 18, nagkatugma-tugma na. Iisa lang kwento ang sinasabi nila. Kaya, itong pagbaliktad ni Gutesa, yon para sa akin, nagsisinungaling. Kasi, ayun na, sabi ni Attorney Baligod is, na-pressure siya dahil sa pamilya, kaya bumaliktad. Bago niya binasa yung testimony niya na bumabaliktad, alam na ni Attorney Baligod. Sinasabi niya na in exchange ng basta may kapalit. So, ito ngayon, biglang nagsabi, Senator Lacson, pwedeng sampahan ng kaso, bahala na daw si Romualdez. Kaya ang tanong, bakit? Naging advisor na ba ni Romualdez si Senator Lacson? Yun lang. Nagtatanong lang naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mamimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Diri sa balay ni Auntie Merlina Amora nga sakop sa Barangay San Miguel, Sitio Oswagon, Talakag, Bukidnon. So mo na ni siya ang natabangan og gero. Mo ni siya ang usa ka balo. Mo na ni ang itsura sa iyang atok, gipang isklastipan lang tungod kay mga dagko na manggudog buslot. So nangaputol na gani ang iba niya kayero. Ug mo na niyang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8 ay atop karon ni karon na kaatop na gyud si Auntie sa iyang balay kay gitabangan siya siyang masamong, so nindot na gyud ang iyang atop. Salamat sa na nakaatop ko kay itabangan ko sa akong masamon. Salamat sa naghatag, salamat sa grasya. Salamat sa Ginoo.
Salamat sa dako. Sa grasya sa Ginoo. Oo, so ante napa kay bana wala na. Wa na gyud. Pila na ka tuig ante sa imong pagkabalo? Pila yan si Pila ang tuig ante? 14. 14 na ka tuig. 14 na katuig pagkabalo na ako. So ikaw ra gid ante diri sa imong kwan. Pila ka buki mong anak ante? Upat. Upat. Isa ra nga maminyo na narabaho na. Ay, so ikaw ra karon sa imong balay. Ako ra isa. Salamat kay ante. Salamat sa